Binigay po kay Ansing, pangpakulay ng buhok. Or bahala na si Ansing kung ano ang gawin niya. Kung ano yung message ng sponsor natin, yun ay pinaparating ko sa inyo. Daddy Frankie, Oh. di ba si Kuya po Oliver, baka pwede na yun na pong umpisahan yung bahay niya, Daddy Frankie. Ay, bakit? Siyempre para po unti-unti habang gumagaling na po siya. Baka gusto niyo na pong ipaumpisahan. Pero ngayong napagamot na siya, ako nang mag-aalaga sa kanya. Kasi noon, pinapabayaan mo lang siya. Alak ka ng alak. Sa Kwan, malayo, hindi dito. Para sa akin, dito na lang. Sabi ni Ate Ansing kasi idikit daw sa bahay niya. Hindi pwede Daddy Frankie. Wala ka bang tiwala kay Nanay Ansing? Mamaya, away-awayin niya na naman. Ibig mo sabihin, inaaway niya dati. Noon Daddy Frankie, talaga ganun ang trap niya. Hindi naman nila pinapakain noon. Halika bandang, baba tayo. Opya. Okay? Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Sarado natin. Baka pumasok lamok. Mga kababayan, galing po kami ng Makati kasama ang team. At bago kami umalis ng Makati, nakatanggap tayo ng message. Galing po sa ating mga kababayan, galing po sa ating sponsor na nag-message at sabi niya, Daddy Frankie, may ipapadala ako para kay Nanay Ansing. Kaya along the way naman po ito from Makati, and then bago makarating sa Malasigi, nasa kalagitnaan itong kamiling to, no? Paniki. Kaya dumaan na kami dito dahil sabi ng sponsor, may ipapaabot daw siya para kay Nanay Ansing. Ano nga po kaya ito, yung ipapadala kay Nanay Ansing? Samahan nyo kami mga kababayan para hindi po masayang ang biyahe. Kaya dumaan na lang kami dito. Kaya kasama natin si Mami Rochelle at saka si Bandam kasi galing daw sa day off. Anong ginawa mo sa Makati? Bakit nag-day off ka pa? Daling akong tiyok. Tatay, daling akong bangkan. Bangkal? Makati. Bakit ka pa nagde-day off? Wala ka naman trabaho, kain tulog lang, ba't mag-day off pa? Tatay, daling kong bahay ni Sibi, bangkan. Kaya nga, bakit ka pa magde-day off? Tatay, maba yung tiyok eh. Ba, iwan ko sa'yo. Halika na. Tara mga kababayan, samahan niyo ako. Sana nandyan si Nanay Ansing. Halika. Kay Nanay Ansing, andito tayo. Dapat nananti, di po ringi. Ano? Mabuto. Hindi naman siya nangingi. Ha? Iyan na, pambiling damot. Ay, si Nanay Ansing, nagwawalis. Ayun, tinan mo. Nanay Ansing, hello po. Magandang araw po. Ay, napasyal kayo po. Oo. Oo. Si Bandam. Ha? Kasama niyo ba si Bandam? Oo, galing kasi kami ng Makati. Kaya napadaan lang kami dito. Kumusta na? Napasyal kayo. Ha? Hindi naman sana talaga, kaya lang na galing kami ng Makati, along the way naman, kaya dumaan na lang kami. Kasi merong merong taong may pinapabigay sa'yo. Ganun po. Natatuwa po ako, nakarating po kayo dito sa lugar namin, Aling Rochelle. Nakita niyo na po yung lugar namin na Oo. kalat po. Ang ganda nga na ng bahay mo, laki na eh. Malaki. Yun po yung Kumikintab yung bubong mo? Opo. Bagong gawa po. Oo. Yung binigay ni Daddy Frankie. Tuwang-tuwa po ako, napunta po kayo ngayon. Hindi galing sa akin yan, kay Ma'am Jenilita Kilding. At siyempre, kung hindi po sa inyo, hindi po namin makikilala si Oo. Madam Jenilita. Ba't parang ang saya-saya ni Natay Ansing ngayon? Opo, siyempre Oo. Ginagawa mo, nagwawalis. Opo, kasi madahon po dito sa amin, di ba? Ang dami pong puno. At least malamig pag maraming puno. Opo, yun lang po. Pero pag bumagyo po, mahirap din po magwalis. Lalo po pag nakadikit yung mga dahon. Oh, Bandam, nakita mo na yung bahay ni Nanay Ansing. Dati yung bubong niya, butas na yun. Bubong niya bago, Oo. butas. Kaya nga saya-saya po. Oo. Parang hindi ka natuluan. Dati bagong bubong mo eh. Oo. Salamat po. Ito yung bubong luma. Ay, butas-butas na yun sa kinalawang na. Dito tayo. Nalawang niya. Bakit? Hingin mo yung luma? Oo, gusto mo yan? Ito ko hingin ko yung bubong mong lumang may Ang butas gagawin mo eh. naman doon? Dadali ko sa dansap. Jack shop! Ikaw mag-jack shop, di ako na lang.
Ah, Ni Ma'am Bandam, mabaho. hindi. Ito, bibing bubong unuma, may butas. Naamoy ko si Bandam. Bibinta ko yung bubong. Ah, O, tas hatihan kita. ay, ganun, hati tayo sa mapagbenta. O, dadali ko dyan sa bubong mong numa, may butas. Ano, bubuhat Marunong, Bandam, marunong naman silang magdala sa junk shop eh. Bakit ikaw pa magdala? Makikihati ka pa. Sila na magdadala. Ito, ilan yung bubong mo, numa, may butas? Ilan paraso? 10. Oo, 10. Ganun. 10 ganito, isa. Isa, ganun. Yan, hindi, yan. Ganun. Yan ang 10. Oo. Oh. Saan mo sasakay? Siyempre, sa mga magbubuti. Marami naman magbubuti Mga dito. puputi. Alam mo yung dansap? Oo naman. Ang daming junk shop dyan Marami. sa labas. Talo tayo mo doon. Nabinta mo yung Hindi ko bubong alam kung may magkano butas. 1 kilo ng yero ngayon. Ha? Bakit bininta nyo yung luma? Hindi po, nandyan pa po. Ah, nandyan pala sa luma. Huwag mo nang pag-interesan. Sinama lang kita dito eh. Business na naman nasa isip mo. Ang isipin mo, maligo ka. Kasi tinan mo, ilang araw ka hindi naligo nung nasa Manila ka? 2 linggo na eh. 2 linggo, 1 linggo ka lang nawala. Kasi mga kababayan, Linggo na wala. pag nasa amin to, araw-araw naliligo. Pag pumunta ng Manila, kung ilang araw siyang nawala sa Manila, yun din yung time na hindi siya maliligo. Kaya mabaho ka, Bandam. Mabaho. Oo, maamoy ka ni Nanay Ansing. Kahit ako, hindi pa rin ako naligo. Mamaya na lang gabi ako maligo para mabango ako. Amay ka nga ligo. Oo, mamayang gabi. Ha. Kasi marami rin akong ginagawa. Sabay ka na lang maligo kay Nanay Ansing. Pare, liliwaw sabay, makaputa dyan. Sawa mo. may sawa ka Hindi eh. pwede yun. Hindi pwede sabay. Hindi, paliguan mo siya. Paligwa kita. Hindi Joe Bibi. Ay, hindi ka bibi. Hindi, bibi. Ano ka? Wala ka pag-ipin. Bibi, pambulag. Baby damulag. Oo. Okay. O, sige. Nanay Ansing, ganito na lang. Kaya ako nandito kasi, ito po. Ito, may message si Ma'am Bupil Vlog. Saan na yun? Ito. Basahin mo, ha? Ito. Mula rito hanggang sa baba. Konting halaga po, Daddy Frankie. 5K po, meriendahin dyan sa shelter. 3K po kay Ansing, pangpakulay ng buhok. Or bahala na si Ansing kung ano ang gawin niya. So, sabi ni Bupil Vlog, Daddy Frankie, magpadala ako konting halaga. 5,000, meriendahin dyan sa shelter. 3,000, pangpakulay ng buhok, pampariban sa buhok ni Nanay Ansing. Kaya kami dumaan dito kasi ayaw kong masayang. No? Kaya idinaan namin. Honey, asaan na yung pinigay? 3,000. Ito po, Nanay Ansing. Alam niyo mga kababayan, wala po talaga akong balak or wala kaming schedule na pumunta dito. No? Kaya lang bago kami bumiyahe, sakto na nag-message po, nagpadala through Gcash si Ma'am Bupil Vlog. Kaya ito, idinaan na lang namin. Tapos hindi lang po ito, hindi lang 3,000, may 5,000 din. Gagastos, pandagdag daw, gastusin sa shelter, pang merienda ng mga beneficiary natin. Kaya Ma'am Bupil Vlog, maraming salamat po sa padala nyo pang merienda sa shelter. At saka ito rin po yung 3,000 na para kay Nanay Ansing, pampariban daw niya. So, ikaw na po bahala dyan. Pwede pong ibigay ko na, ilaan ko na lang po sa mga anak ko. Hayang ko na lang po yung buhok ko. Bahala ka po. Kasi basta kung ano yung message ng sponsor natin, yun ay pinaparating ko sa inyo para makita ng mga nagmamahal, nagbibigay. Pero ikaw pa rin ang bahala kasi ayon sa kanya, bahala na si Ansing kung ano ang gagawin. Kasi po, mas mahalaga po sa akin yung mga anak ko, Daddy Frankie, yung mga pangangailangan nila kaysa po sa sarili ko. Nasa iyo po yan, no? Basta ikaw na po ang bahala kung anong gusto mong gawin. Gaya ng aking sinabi, kung ano yung hiling, utos ng mga sponsor sa akin na Daddy Frankie, ibigay mo kay Ansing, Daddy Frankie, ibigay mo kay Jasmine, Daddy Frankie, ibigay mo kay Bandam, yun ang ginagawa ko. Kagaya nakaraan, mayroon 5,000 na ibinigay kay Bandam sana,
Pero nung sinabi kong si Bandam lumayas, ay sabi niya, ibigay na lang kay April. Wala na kay Bandam. Diba? May nagbigay sana 5,000 para kay Bandam. Kaya lang lumayas siya. Diba? Kaya binawi. Pinabigay na kay April, pinabigay kay Jasmine, tsaka si Jessica. Sayang yun, Bandam. 5,000 sana. Hindi, okay lang. Ay, ang bait naman niya. Oo, okay lang. Tantapin ko lang. Nilipat na kay Nanay Ansing. Anong masasabi mo kay Nanay Ansing? Anong sabihin mo? Okay lang, nanansing. Tate, tana ulay at yung padalang puntong ko, padala para sa akin, para sa yan. Sige, tantapin ko. Okay lang ansing, para sa yan. Para yung mga anak mo, para babanding tayo. Babanding sila. So paano, Nanay Ansing? Wait lang. Anong masasabi mo sa nagpadala si Ma'am Bupil Vlog? Pasalamatan natin. Madam Bobel Vlog, yung kasing buko, hindi ko naman na pinapaayos, ay maayos pa naman. Ilaan ko na lang po ito sa mga anak ko. Yung para po sa akin, mas mahalaga na po yung mga anak ko kaysa po pagkagastusan ko po yung sarili ko. Ibigay ko na lang po sa mga anak ko yung mga pangangailangan nila. Sila na po inuuna ko kaysa sarili ko po. Hindi mo na ginagastusan sarili mo? Hindi na po. Hindi na po, may mga anak na po. Yung lipstick na pula-pula labi, di gastos yan. Nung pa po ito, nung dalaga pa po ako. Yung lipstick? Nung nagtatrabaho pa po ako sa Clark. Nung dalaga ka pa yung lipstick na yan? Hindi na ubos? Minsan-minsan ko lang po nagagamit. Ba't tuwing punta ko dito, pula labi mo? Doon lang po ako gumagamit. Pag pumunta kayo. Oo. Daddy Frankie, di ba si Kuya ko Oliver, baka pwede na yun na pong umpisahan yung bahay niya, Daddy Frankie. Ay, bakit? Siyempre, para po unti-unti, habang gumagaling na po siya, baka gusto nyo na pong ipaumpisahan. Hindi pa namin kasi napag-uusapan yun, yung pagpapagawa ng bahay. Kumbaga wala pa sa plano ko kasi yung pera niya, 140,000. Kung paumpisahan ko na, baka kulangin yun. Ay, ganun. Bakit naisip mo na yung bahay niya? Siyempre, minsan po, habang nagwawalis po ako dito, minsan iniisip ko na po kung saan po ipupwesto. Sana. Iniisip mo na kung saan Opo. pwesto. Saan ba naisip mo kung sakasakali? Itabi na lang po dito sa akin para minsan po, na ano ko po siya, nakakawalis po ako dito. O di, maano ko po siya dito, masikaso ko po siya. Ano yan, kuya? Saging, Daddy Frankie. Anong gagawin ko sa saging? Saan galing yan? Bibigay ko sana kay Daddy Frankie, kay Oliver. Bigay mo kay Kuya Oliver. Bahala na kayong pahinugin para may pasalubong naman ako. Salamat, Kuya JJ. Ang bait mo talaga. No? Ipadala mo to para kay Kuya Oliver, pahinugin. Daddy Frankie. Sige, salamat. Nakakatuwa naman. Guys, itabi nyo to. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, sorry. May bigay si Kuya JJ. Saan mo to kinuha? Sa tanim ko, Daddy Frankie. May tanim ka. Daddy Frankie. Bakit mo padadalan si Kuya Oliver? Para naman matikman na naman yung saging na tinanim ko, Daddy Frankie. Pero mas maganda, Kuya JJ, maglaan kayo ng oras, araw, puntahan nyo, tapos may dala kayong mga ganito. Pero salamat, ako appreciate ko talaga, nararamdaman ko yun. Pero sana yung inihiling ko, gumawa kayo ng paraan na makapunta kayo doon. Pakitabi to. Nakakatuwa naman mga kababayan si Kuya JJ. Nag-abot ng saging, pabigay daw sa kanyang kapatid. Sorry, thank you Kuya JJ. Ano yung sinasabi mo? Yung bahay po ni Kuya Albersana, Daddy Frankie. Dito ko po pinaplano na pagawan. Hindi pwede dyan. Bakit naman? Ako naman ang nag-aalaga. Noon nga, sa iyo ko siya, ikaw ang nag-aalaga, pero ngayong napagamot na siya, ako nang mag-aalaga sa kanya. Kasi noon, pinapabayaan mo lang siya, alak ka ng alak. Doon sa malayo, hindi dito. Puros naman ikaw nag-ano. Hindi, dito na siya. Dito na sa poder ko ngayon. Hindi pwede. Doon sa malayo. Hindi Anong dito. malayo? Paano siya titignan doon kung malayo? Dito na sa tabi ng bahay ko. Para ako nang bahala sa kanya. Hindi nga pwede. Puros naman ikaw. Kung noon, napabayaan mo siya ngayon, para paramdam ko yung pagmamahal ko na hindi ko naparamdam sa kanya. Hindi dito. Doon na lang ako sa malayo. Hindi pwede doon. Malayo doon. Paano nung malayo? Walang kuryente. Papalagyan natin Dito na lang. Para mas malapit sa atin. O di marami tayong titingin sa kanya. Mas malapit Hindi dito. nga pwede dito. Doon na lang Para sa akin, dito na lang. Sabi ni ate,
Ate Ansing kasi idikit daw sa bahay niya. Hindi pwede Daddy Frankie. Doon na lang sa kwan. Bakit? Oo, para mas maganda kung nag-iisa siya. Mas malayo doon, mahirap ang kwan doon. Pag nahatiran mo ng pagkain, lalo pag gabi, dito na lang sa tabi ko. Pero tingin ko naman, hindi naman natin basta-basta pagagawan hanggat hindi pa siya gumaling. Matanong ko lang, Nanay Ansing, bakit naisip mo ng paggawan ng bahay si Kuya Oliver agad ngayon? Po pag kwan, gusto ko po nakahanda na po siya. Pag magaling na po siya at gusto nyo na pong ihatid, Daddy Frankie, di may tutuluyan na po siya, na sigurado. Paano yan? Ayaw pumayag naman ni Kuya JJ na Daddy dito. Frankie, hindi pwede dito. Kayo, Daddy Frankie, ano sa tingin nyo ang makakabuti? Doon sa malayo o dito sa malapit? Hindi. Pagdating sa akin, Nanay Ansing, ang gusto kong itayo na bahay ni Kuya Oliver, kung sakasakaling darating na yung point na yon, ay yung sa sarili niyang lupa. Kasi kung hindi niya sariling lupa, kinakabahan kami, Nanay Ansing, baka mamaya, pag naitayo na, yung sarili niyang lupa, para hindi magka-problema. Hindi na sa malayo sa kanya. Hindi dito. Siyempre, alangan mayroon na nga siyang sakit. Alangan namang paalisin pa namin siya. Kung gano'n naman na alam namin may sakit, kahit na hindi nga lupa, di ikwan na lang sa kanya kung gano'n. Diba, Daddy Frankie? Hindi. Kasi nga, yun, ako wala pa akong pasensya na Nanay Ansing Kuya JJ, ako mamamagitan lang po sa inyo. Ayaw ko kasing mag-aaway kayong magkakapatid na, yun nga, mga kababayan, sabi ni Ate Nanay Ansing, paggagawan daw ng bahay, although wala pa sa isip ko yon, kasi hindi pa sapat yung pera kung bahay talaga, mga kababayan. Kung bahay ng kalapati, pwede. Pero ayaw ko naman pong gumawa ng bahay na ganun-ganun lang. Pero sabi ni Nanay Ansing kasi, idikit na lang sa bahay niya para madali. Pero naguguluhan lang kasi ako, Nanay Ansing, nakaraan, kasi noon, nung hindi pa natin, anong unang-una natin nag-usap, lilinawin ko lang mga kababayan para walang maging gulo, para hindi mga problema si Kuya Oliver. Nung unang-una natin tayo nag-usap, Nanay Ansing, sabi mo sa amin, itong bahay na to is kay Kuya Oliver. Opo. Yung una. Pero sumunod na mga punta namin, sabi mo, itong isang kwarto na dito, i-repair ko na lang para dyan na lang titira. Pero ngayon, nung napalitan na ng yero lahat, sabi mo, hindi napapayo yung anak mo kasi pag lumaki siya, magkakaroon siya ng gusto niya, yung kwarto na yan, kanya. Opo. Ilan taon na ba yung anak mong nagsabi nun? 12 po. 12 years. Bata pa. Magbibinata ng... Naisip niya na yon? Opo. Tapos ngayon, gusto mo naman idikit, kung sakali papagawa na idikit sa bahay mo. Opo, dito po sana. Para madali namin siyang makita kung anong kalagayan niya. Lahat kami titingin sa kanya. Si Kuya JJ naman, bakit naman ayaw mo? Anong rason? Bakit gusto mo doon? Sarili bang lupa ni Kuya Oliver doon? Sarili Daddy Frankie. Kasi dito, may aberya pa dito. Nakadikit lang siya. Baka mamaya mag-away-away yung mga anak niya sa kasi Oliver. Wala na rin. Kaya doon na lang sa kwan, malayo. So mag-isa siya. Hindi naman. Kwan ko lang naman, para sa akin, mga malilit pa yung mga anak ko. Tuturuan ko sila na hindi, tito nyo yung huwag nyong igaganon, mahalin nyo, huwag nyong papakitaan ng masama kasi alam nyo may sakit siya. Yan po ipapaintindi ko sa mga anak ko, Daddy Frankie. Hindi mo masabi yun pagka lumaki na yung mga anak mo. Kasi unahin ko naman yung kalagayan niya ngayon. Yun naman ang iniisip ko. Pag nandun sa Malad, ang hirap-hirap tiran ng pagkain. Kaya hindi dito, Mag-isa lang siya sa doon. malayo. Pagka makabahay siya, doon na lang sa malayong bahay nyo. Bukid dun eh. At least Malungkot. mag-isa siya. Gaano ba kalayo, Kuya JJ? Doon po Doon sa yung dati niyang tinirhan, yun ang lupa niya. Doon na lang siguro. Hindi dati naman Frankie. ganun, Doon na lang siguro sa kanya. Hindi naman ganoon kalayo, ano? Bakit, anong pinakarason ba't ayaw mong idikit ang bahay ni Kuya Oliver kay Nanay Ansing? Parang iisa rin silang Daddy Frankie, isang bubong din silang titira di mas maganda kung nakapukot siya. Parang Para walang away-away na kuan. wala ka bang tiwala kay Nanay Ansing?
ewan ko lang Daddy Frankie kung yun ang kwan, sa tiwala. Kamamaya, awayin niya na naman. Ibig mo sabihin, inaaway niya dati? Noon Daddy Frankie, talaga ganun ang trato niya. Hindi naman man nila pinapakain noon. Ako naman nag-aalaga. Paano niya, ididikit pa naman yung bahay niya dito. Pagka kwan, mamaya, pagka inaway niya, baka na naman yun ng magkakaroon na naman ng kwan si Oliver. Basta wag lang dito sa bahay niyang ididikit. Basta wag lang idikit sa bahay ni Nanay Ansing. Oo, Daddy Frankie. Ayaw mo talaga kay Nanay Ansing. Sa bagay, ganito na lang, pag-usapan yung maigi Nanay Ansing, kung ano yung pinaka-the best. Ayaw ko po yung mag-away kayong magkapatid, no? Pag-usapan natin maigi kasi gaya ng aking sinabi, wala pa po sa plano ko or isip ko. Lalong-lalo na ang pera ni ni Kuya Oliver, 140,000. Although makakagawa na tayo sa halagang 140. Pero ang gusto ko sana, kung maragdagan pa, para medyo maayos-ayos. At hindi pa ngayon. Gusto ko sana yung okay na si Kuya Oliver na alam na niya yung nangyayari. Kasi hindi na po pwedeng gagawa na tayo ng bahay agad-agad kasi hindi naman siya lumpo. Ipag-pray lang natin na maging tuloy-tuloy paggaling niya kasi malapit na talaga siyang gumaling. No? Pero hindi ko alam kahit sino sa kapatid idikit or hindi pwedeng idikit na Ansing. Yung may space naman para may privacy na siya. Pero kahit saan natin ilagay ang bahay ni Kuya Oliver, basta doon sa sarili niyang lupa. Hindi pa po kasi malinis to, Daddy Frankie. Ha? Hindi pa po kasi wala pa pong pangalan to. Pangalan pa po ng tatay namin. So ibig sabihin, itong lupa na to, basta may space, kahit sino, pwede pang magtayo, basta magkakapatid. Opo. Kumpara lang yung kami pa lang mga anak, wala pa yung mga anak po. Kung isang parte ng lote na to, halimbawa kung 500 square meter, ito, example, kung 500 square meter, tapos 5 kayong magkakapatid, hatiin yun, tagwa 100 square meter kayo. Keso bunso, keso babae, or what, ano't ano man ang katayuan ninyong magkakapatid, para sa akin sa aking kaalaman. Kasi may mga nakikita, keso babae daw, wala nang karapatan, ganon, hindi. Keso bunso, walang karapatan, or ganito, ganyan, hindi po. Para sa akin kasi, kung 5 kayong magkakapatid at 500 square meter yan lupa, hati-hati talaga. Maliit o malaki, bunso, keso panganay, babae o lalaki, hahatiin yan sa pare-parehas. Ganun po. Pero kung hindi pa nahati yan, mas maganda kahit sa kung may space. Di ba? Opo. Pero tama naman si Kuya JJ, hindi pwedeng idikit sa bahay mo para magkaroon ng privacy. Kasi paano nga naman si mga Hindi, anak? ang kwan ko lang naman po kasi, Daddy Frankie. Kung dito siya sa malapit sa akin, madali ko siyang titignan, madali ko siyang makikita kung anong kalagayan niya. Ganun, yun lang naman po ang punto ko. Salamat kung ganun yung intention, pakay mo, Nanay Ansing. Pero sinasabi kasi ni Kuya JJ na noon daw kasi inaaway-away mo si Kuya Oliver. Noon lang naman po, nung dalaga po ako. Siyempre, na-aburrido po ako nung kalagayan niya noon. Aminado naman po ako, Daddy Frankie. Palagay mo, Kuya JJ, payag, sang-ayon ka ba sa Ay, sinasabi? hindi pwede yung Daddy Frankie na yun ang decision niya. Noon, ayaw niyang alagaan, ayaw niyang ngayon, gusto na niya. Bakit gusto na niya ngayon? Ayaw ko sa kanya, Daddy Frankie. Dito pa niya ipapadikit pa yung bahay niya ni Oliver pagka nagkabahay. Hindi mo, parang din, isang pamilya din sila. Dapat nakabukod na siya para magsariling pamilya na rin kung kaya niya. Sa bagay, Kuya JJ, may point ka naman. Pero gaya na akin sinabi, ayaw ko sanang mag-away kayo, pag-uusapan natin. Kasi hindi pa talaga ako final sa pagpapagawa. Kaya lang ako napunta dito dahil sa pinadala ni Bupil Vlog na pampariban ni Nanay Ansing. Basta huwag kayong mag-away. Anong masasabi mo? Kung yan ang gusto mo, di bahala ka na. Kung yan ang gusto mong mangyari. Kasi noon, pinapabayaan mo naman. Sana ngayong napagamot na siya, hindi, huwag ka lang mag-inom-inom. Alagaan mo na lang siya ng mabuti. Kung yan talaga ang decision mo, bahala ka na sa gusto mo.
Nagalit yata si Nanay Ansing. Panyo na lang maigi, no? Ayaw kong ano, pero ayaw mo talaga siyang idikit dito. Ayaw ko, kung ako lang Daddy Frankie. Dun sa sarili niyang lupa ang Doon sa sariling lupa ni Kuya Oliver. pagpapatayan niya. Sa bagay, may point ka naman, no? Pero wag kang mag-alala, mamamagitan na ako, kakausapin ko, medyo nagalit na yata si Nanay Ansing. Balik na lang po ako sa sunod na araw, no? Pero sana hindi po kayo mag-away-away, no? Hindi naman siguro Daddy Frankie. Hindi naman, sige. Salamat sa concern mo kay Kuya Oliver, Oo. no? Salamat sa saging. Oo, Daddy Frankie. Sige. Salamat naman na nakapunta kayo dito. Hindi, wala sana kaming purpose, kaya lang yung sponsor nagpadala ng 3,000 nga pampariban daw ng buhok ni Nanay Ansing. Kala ko masaya siya, nagalit naman sa atin. So yun mga kababayan, no? Pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo. Hindi na tuloy nakapagkwentuhan si Mami Rochelle at saka si Ansing. Galit. No? Nagalit. Oo, hinagis na lang niya yung walis niya. So, pagdating doon sa bahay mga kababayan na pinag-aawayan ni Nanay Ansing tsaka si Kuya JJ, hindi naman totally away siguro. Sana maayos nila kasi pagdating sa akin, wala pa talaga. Kasi 140 pa lang, loobin sana ng Panginoon na dumapi pa to. Kung gagawan talaga, kaya naman na. Pero ayaw ko naman kasing gumawa ng medyo alanganin, no? At saka yun, pangunahin po kasing nasa isip ni Daddy Frankie sa ngayon mga kababayan is para sa para sa gamutan muna ni Kuya Oliver. Kuya JJ, salamat talaga. So maraming salamat mga kababayan and God bless po sa atin lahat. Thank you po.